Hindi ito paninira, no? O kaya pagbagsak ng ating mga kapatid na naniniwala sa mga ideology ng CPP-NPA at sa CPP-NPA mismo. Ito ay isang pagpapahayag lamang ng isang kaisipan at mga katanungan kagaya nito. Kung ang pinaglalaban ng CPP-NPA at itong mga extreme nating mga kapatid sa kaliwa ay kalayaan upang tayo daw ay maalis, makalag sa gapos ng kahirapan, makalag sa gapos ng pang-aapi. Pero sa ngayon ba, sa haba ng panahon na inyong pinaglalaban ito, 1960s pa ito itong CPP-NPA, na inumpisahan lamang ito sa idea na dapat labanan ang mga imperialista, kagaya ng Amerika noon, ang inequality at marami pang mga rason na sa tingin nila kailangang merong isang grupo ang kikilos upang baguhin ang lipunan at ang buong bayan. Pero kung titingnan natin nasaan ang kalayaan na kanilang sinasabi, nawawala, di ba? Kasi kagaya ng aking karanasan noon sa aking kabataan, pipilitin ka at tatakutin kang pag ikaw napasok na. At hindi lang yan, sa umpisa pa lang, ikaw talaga i-indoctrinate at kukunin sa iyo ang iyong kalayaang mag-isip. Mawawalan ka ng sarili mong pag-iisip. Kasi ang ipapasok nila yung kanilang mga ideologies, yung kanilang mga paniniwala, yung kanilang laban. At pagdating ng araw, sunod-sunuran ka na lang. At nang ikay mapasok na sa kanilang kilusan, hindi ka na pwedeng lalabas. At kung ikay lalabas man, mag-iingat ka. Nandun yung takot na hindi ka talaga po pwedeng lumabas. Kasi pag ikay lumabas, baka may masamang mangyari sa iyo. Ito ba ay kalayaan? Ang kalayaan para sa akin ay bibigyan ka ng lahat-lahat ng kaluwagan na ikaw ay i-express mo ang iyong sarili, kung ano man ang gusto mong mangyari na gagawin mo. Ito ang kalayaan para sa akin. Huwag lang tayong lumabag din sa mga batas, which sa tingin ko ito naman ang kanilang sinasabi na wala ng kalayaan tayo dahil tayo ay nagapos na rin sa ating mga batas. Tama naman din yun, totoo yun Pero ang kalayaan kasing kanilang ipinapangako na ganito, na ganyan. Kaya ang daming mga kabataan ang talagang mawalan ng buhay, masayang ang kanilang mga kinabukasan. Kasi nahawakan na at naitali na nawala na ang kanilang mga kalayaan. Papasok pa rin kayo mga kapatid, ating mga kapatid na mga kabataan. Huwag ninyong pasukin kasi mahirap na talaga at imposible pa na kayo ay makalabas. Kung ikaw ay hindi mo na magawa, yun sanang iyong paghahanda para sa iyong kinabukasan. Dahil ikay bata, marami ka pang magagawa para sa karamihan. Hindi sa isang hukbo lamang ng kilusan na wala namang nangyari, maraming taon na ang nakalipas. Ilang dekada na itong labanang ito. At patuloy silang kumukuha ng mga bata, mga kabataan, na mga inosente na dali nilang madala. Hindi sila kikilos upang sila magkumbinsi ng mga may edad na o kaya meron mang antas na ng kalagayan sa buhay. Ewan ko kung meron. Ang talagang kinukuha nila kabataan. Kaya kung kalayaan ang pag-uusapan, mas grabing wala kayong kalayaan kung nandyan kayo sa kilusang ito. Mas mabuti na ang kahirapan, halimbawa ako ay isang magsasaka, isang ordinaryong mamamayan lamang, nalubog sa utang, hirap na hirap. Ako ay inapi ng mga mayayaman, walang ginawa ang gobyerno na sana ako ay mabigyan kung ano man yung dapat ibigay,
bilang isang mamamayang Pilipino. Mas mabuti na yon, mga kapatid, kaysa kung ikaw ay hahawakan na at hindi ka na makakilos. At kung ikay kikilos man, ito ay ayon sa programa ng kilusan. Ito ay ayon sa kaisipan, ideology ng kilusan. Kaya nasa inyo kung gusto ninyo kung saan. Kalayaan na akala ninyo'y maibibigay sa inyo ng kilusan o kalayaan na kahit tayo'y mahirap, tayo'y walang-wala, tayo'y inapi ng kung sino mang nang-api sa atin, at least, libre ka, may laya ka, na kung saan-saan ka pupunta, wala kang takot. Nasa inyo na mga kapatid, Pero sayang talaga. Sayang na sayang kung hindi kayo magising sa katotohanan na ang kalayaang kanilang ipinapromise sa iyo ay kalayaang hindi talaga ito mangyari. Kasi wala naman talagang ganitong klaseng kalayaan na kanilang mga ipinapangako. Kahit saan ka pumunta, kahit mayamang bansa o kahit mayaman ka, ang kalayaan ay nagdepende na ngayon kung paano mo ito sinaisip, kung ano ang paniniwala mo patungkol nito. Ang kalayaan para sa akin ay kalayaang walang hahawak sa aking isip. Ang kalayaang kahit saan ako pumunta, magagawa ko. Kasi walang tanikala, walang mga tali na mag-restrict, pipigil kung ano man ang gusto ko. Of course, wag lang talagang lumabag sa mga batas ng bayan. Ang atin namang mga kapatid na may mga edad na patuloy na nang re-recruit nitong mga kabataang ito, makiusap sana naman. Although, ewan ko kung makarating ba itong pakiusap na ito sa kanila at kung makikinig din ba sila. Pero sige lang, maawa naman kayo sa mga kabataan. Sa tingin ninyo, ang mga kabataan ay magiging susi ng inyong tagumpay? Sinubukan ninyo na mahabang panahon matagal na. Walang nangyari. Hindi nyo na-attain ang gusto nyong ma-attain kasi ang buong sambayanan ayaw talaga ng ganitong klaseng kaisipan, katinong klaseng mga ideologies. Pero laban pa rin kayo ng laban na hanggang ngayon, wala namang nangyari. Kaya sana maliwanagan kayo na indirectly matatawag kayo mga kriminal. Kasi ang mga batang inosente ang ginagamit ninyo. Kasi alam ninyo, ito lang ang magagawa ninyo ng paraan upang sila ay mahila ninyo, magamit ninyo dahil wala pang laman, wala pang mga prinsipyo at mga value sa buhay na lalaban sa inyo. Kita naman natin pero nagpapatuloy pa rin kayo. Sa bagay, ito talaga siguro ang nature ng ating existence na merong labanang ganito. Kaya kung kayo ay hindi natin makumbinsi na baguhin ninyo ang kaisipan ninyo, na isinto na ninyo ang paggamit sa mga inosenteng kabataan, payagan nyo naman kami na kami ay gagapang din sa mga kabataang ginapang ninyo o gagapangin ninyo. Ito lang naman talaga labanan mga kapatid. At sana magkaintindihan tayo at tanggapin natin ang katotohanan na kailangan lang natin talagang magsalita ng ganitong mga issues, ganitong mga katotohanan upang may makita rin ang ating mga kabataan sa isang panig naman, hindi lang galing sa inyo. Kaya magpapatuloy tayo sa ating mga mensaheng ganito na kahit na siguro mga kapatid wala masyadong makikinig nito. At ako na may naniniwala na pagdating ng araw, mamumunga din ang pagsisikap nating ito. Mapagpalang araw po sa ating lahat.